Okay guys, it's me again, Plodoy Works. So ngayon lang tayo sinipag mag-vlog. Nagbabalik na naman tayo mag-vlog dito. Meron akong project dito na MIUI 125. So ang gagawin natin dito ay a-assemble natin dahil sira na yung kanyang chassis. Nakabili siya ng second hand na chassis at ayun ang nilagay ko. So ngayon, samahan nyo akong buuin ng motor na to. Kung ano ang mga proseso sa pagbubuo ng mga unit na ganito. So nakakamiss din pala mag-vlog ulit at matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog dahil napaka-busy ko. At ngayon meron na tayong oras sa pagbablog at magbablog ulit tayo. Sabi kasi ng mga tao sa paligid ko bakit hindi na daw ako nagbablog ulit. Medyo nagka-problema kasi yung aking page. So ayan, at na-recover naman at magbablog na ulit tayo. So ayan, at alas 8 ng umaga sinimulan ko yung aking trabaho. So syempre inuna ko muna yung paglalagay ng tipos niya sa kayong gulong at manubela. So nag-proceed na tayo dito sa may tangke niya at yung kanyang mga cable dyan. Kasi isusunod na rin natin yung harness wire niyan para talaga ma-assemble na yung motor. Ayan, at tinila ko na yung makina dyan at ikakabit ko na siya. At syempre hindi rin ganito kadali mag-assemble ng mga motor na ganito. Kailangan kabisado mo at step by step talaga yung gagawin mo dito para mo siya mabuo. So ayan, at nakabit na natin yung kanyang chassis sa makina. Tutusok na natin yung axle dyan para mabuo na talaga siya. Ang lahat, wag niyong kalimutang mag-like and share sa ating video. At pakipollow na din ako sa aking page na Plodoy Works. Pagbabalik ng vlogger. So ayan, at medyo binarat din kami ng may-ari nito. At sa'yo bossing sa nagbarat sa amin sa labor nito. Kala kasi nila madali lang ng ganitong trabaho. Isa kasi yung ibang customer hindi nila naintindihan kung gaano kahirap ang mag-assemble ng ganitong motor. Natawad mo na ng labor, pinatawad mo na naman. Kala kasi nila na madali lang talaga. Nag-seminar kami dito na napakatagal. Di basta-basta ang ganitong trabaho. San isipin nyo rin naman yung mga mekaniko natin na napakahirap yung ganyang mga ginagawa. Kamahalan yung aming labor dito, pero wag nyo naman sanang baratin. Marunong kaming maawa sa customer, pero marunong din dapat kayong munawa sa mekaniko. Uulitin ko, hindi madali ang pagme-mekaniko. At marami na tayong nasabi. Mag-assemble na ulit tayo. Ayan, at sinimulan ko na ulit yung pagkakabit ng mga harness sa mga socket. Ayan, at sisimulan na rin natin yung paglalagay ng kanyang tapaludo sa likod. Yung step by step talaga yung ginagawa natin dito. Bago nga pala ang lahat, pa-shoutout ako sa lahat ng trabahante dito. So ayan, at kakabit na natin yung taillight niya dyan. Habang hindi pa dumarating ang customer, talagang binubusisi ko na talaga siya pag trabaho. Talagang pinukusan ko muna siya para madali na yung aming trabaho at makuha na ng customer. Inaasaan na babarating kami dito. So ayan, at kinabit ko na yung seat lock cable niya sa may ignition. Sana mapanood nyo to at para matuto kayo kung paano pag-assemble ng ganitong motor. Kailangan nyo din ng mga kagamitan para maka-assemble ng ganito. Marunong nga kayong mag-assemble pero wala naman kayong kagamitan, hindi nyo pa rin ma-assemble. So ayan, at kinabit ko na yung mga bolt niyan. Kailangan pagsama-samahin nyo talaga yung bolt para pagkuha nyo, hindi na kayo mahihirapan sa paghahanap. Simulan na natin yung pagkabit ng tangke dyan. Talagang minadali ko lang talaga itong pagtrabaho nito dahil gusto nang makuha ng customer dahil wala daw siyang magagamit na motor. So yan, at simulan na natin yung pagkabit ng tangke. Mapaandar natin siya. Baka kasi hindi na umandar. Siya nga pala, yung chassis number nito ay nilipat lang din namin yung chassis number niya dito sa bago niyang chassis. Tapa namin to sa welding shop para ma-welding yung chassis number niya. Kasi namin pwedeng gamitin yung chassis number na original nito. Magko-conflict sila sa engine number. So ayan, at nasa 70% na tayo ng ating trabaho at cover na lang talaga ang kulang nito. O diba, hindi madali yung pag-assemble. Sisi talaga yung paggagawa ng ganitong mga unit. Buti na lang sanay na tayo sa mga ganitong trabaho. Basic na lang natin to gawin. Sa magpapagawa dyan, pumunta lang kayo dito sa Yamaha 3A Standard, katabihan ng Ultra. Pwede rin kayong mag-chat sa akin kung may problema yung mga motor nyo. Basta Yamaha, direct PM lang sa aking page o sa aking Facebook. Pwede nyo rin ako tawagan sa 0909-747-043. Ating susolusyonan yung problema mo sa motor. Sa Yamaha unit lang sir ha. Pinagkakabit ko na yung FI hose dyan at yung mga starter relay nya, harness nya, para tuluyan na tayo mag-proceed sa pagkakabit ng cover dyan. So gagamitan na natin yan ng power tools para madali lang talaga yung pagtatrabaho natin. At kinabit ko na rin yung mga hose nya dyan sa throttle body at air cleaner. Nakabit ko na rin yung kanyang throttle cable. Kaya na-testingan na natin yung throttle cable nya kung matigas ba o hindi. So far malambot naman siya at magpuproceed na tayo sa ibang cover natin dito sa kanyang footboard. Yan ay kabit ko na kanyang footboard.
Siyempre at ikakabit na rin natin yung kanyang leg shield. Ayan at unti-unti nang nabubuo yung kanyang motor. So tinabaho ko rin doon ng mga 2 hours mahigit. At bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like and share sa ating video at pakipalo na din ako sa aking page na Plodoy Works. Babalik na ulit tayo sa ating pagbablog or mini vlog. Medyo matagal-tagal na talaga din tayong hindi nakapag-upload. So ayan at simulan na natin ikabit yung inner fender niya. Bali kasi talaga yung chassis nito dahil sa gilid lang talaga sila ng dagat nakatira. Mga customer ko dyan, kailangan nyo din kasi i-check yung chassis niya kung matibay ba o hindi na. Pag may mga kalawang-kalawang na yan, kailangan nyo talagang papinturahan at palinisan muna. Isang kasi yan din yung magiging cause ng inyong pagkadisgrasya. Kailangan talaga chinecheck nyo yung chassis nyo at i-deep clean nyo talaga. Huwag kayo puro gamit lang ng gamit. Nagdi-deep clean din kayo ng inyong motor at nag-check din ng mga chassis. Kailangan every year talaga kayo magpa-deep clean para ma-aware kayo sa mga motor nyo kung ano pa ba yung mga sira. So ayan at ititest ulit natin kung matibay na ba. So malapit na talaga tayong matapos dito. Kakabit ko na yung headlight niya. Nasa 80% na talaga tayo ng ating ginagawa na unit. So ayan at hindi na talaga napigilan ni Pare Padoy, talagang tumulong na din siya para matapos na talaga. Dahil nakakaawa yung customer walang magamit na motor. Talagang pinagtulungan na talaga namin to para matapos. May pa kasi kaming naka-line up na mga motor na gagawin. So sa Yamaha, di talaga namin sinasayang ang aming oras. Talagang may makikita kaming aayusin pa ay aayusin talaga namin at tatapusin. Buti na lang wala pang nagsidatingan ng mga customer. At salamat din ka Pare Padoy na tumulong sa paggagawa na itong motor. At nakita nyo na dalawang mekaniko nang gumagawa niyan tapos babaratin nyo pa. Talaga ganito kadali ang trabaho namin. Yung mga customer namin dyan ng mga barat at laging thank you lang yung sinasabi. Isip-isip naman kayo kahit konti. Tamaan, wag magagalit. Doon din sa mga kaibigan namin na laging nagpaparepair na walang bayad. Kapal ng mukha nyo Joke lang. So ayan at malapit na talaga kaming matapos. Ang pinagtulungan na namin tong motor na to. Talagang nagtutulungan kayo. Talagang mabilis lang talaga yung pagtatrabaho. Kailangan talaga sa trabaho yung pagtutulungan para talaga mabilis yung trabaho natin. So ayan at kinabit na ni Pare Padoy yung upuan. Shoutout sa iyo Pare Padoy at salamat sa pagtulong mo sa akin. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-like and share sa ating video at pakipalo na din ako sa aking page na Plodoy Works. So ayan at tapos na tayo. So titestingin na natin to kung aandar ba. Ayun at umandar naman. So may finished product na tayong MIUI at salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Bye!